1,200 years ago, isang masaganang syudad ang naglaho sa mapa ng daigdig. Lumubog sa ilalim ng Mediterranean Sea at never nang nakita pang muli. Hindi mabilang ang buhay na nawala at daan-daang dolyar na halaga ng ari-arian ang winasak. Ang buong populasyon, ang buong kabuhayan ay nilubog na ng karagatan ng halos ilang siglo. Ang kilalang-kilala na kwento ng Lost City of Heraklion ay itinuturing na isa lamang alamat. Gayunpaman, pinaniniwalaan din ng iba na ito ay totoo at nag-exist. Pero dahil sa pagpupursige ng isang underwater archaeologist, nagkaroon na ng sagot at finally ay natagpuan din ang tinaguriang Lost City of Heraklion. Pero paano nga ba lumubog ang syudad na ito? Well, ang City of Heraklion ay isang masigla at mayabong na syudad. Kilala ang pantalan nito na dinadaungan ng mga barko. Pero kung narinig nyo na ang syudad ng Alexandria na isa sa sobrang popular na waypoints ng Egypt, bago pa man maging tanyag ang Alexandria, Egypt at maging kilala bilang dominant Mediterranean port city, ang titulong ito ay hawak noon ng City of Heraklion. Kumbaga dito sa City of Heraklion ay obligado ka ditong dumaan o ito yung magsisilbing port of entry ng mga barkong maglalayag patungong Egypt. Hindi lang kilala bilang taga-welcome ng mga barko ang City of Heraklion dahil kilala rin ang syudad na ito bilang religious center. Tulad na lang ang kilala ritong Temple of Amun. Si Amun ay kilalang Diyos ng araw at hangin. Isa siya sa pinaka-importanteng Diyos ng Egypt sa panahon ng bagong kaharian mula taong 1570 hanggang 1069 BC. Ang City of Heraklion ay matatagpuan malapit sa bunganga ng Nile River. Nasa 3 kilometro lang ang distansya nito mula sa Alexandria. Dito, nakatayo ang Grand Temple at sa paligid nito ay mayroong mga intersecting lines ng mga canals na dinadaanan ng mga ferries at pontoon boat. Imagine niyo na lang na para itong Venice na Egypt style. Well, ayon sa mga archaeologist, sinasabi ng lugar ay apektado ng tinatawag na extensive geological and cataclysmic phenomena. Sa madaling salita, ito yung paulit-ulit na nagaganap sa lugar na natural disaster na daan-daang nagpapataas ng tubig sa syudad. Sa kabilang banda, ang syudad ay unti-unti na rin nagiging unstable. Habang lumilipas ang ilang siglo, nagiging malala ng sitwasyon. Ganito rin ang nararanasan ng Jakarta, Indonesia ngayon na unti-unti na rin lumulubog kung napanood nyo na yung video ko tungkol dyan. Pagkaraan ng 2nd century BC, matapos manalasan ng matinding pagbaha at paglindol, ang lupa na tinutungtungan ng syudad ay tuluyan ng nag-collapse. Ito yung tinatawag na soil liquefaction. Ang soil liquefaction, ito yung pagkahina ng lupa, dulot ng lindol o dahil sa patuloy na pagsipsip ng tubig dito dahil sa pagbaha na nagiging sanhi ng paglambot ng lupa. Bagamat napapansin na ng mga tao na lumalambot na ang lupa at nagsisimula na rin mag-collapse ang Grand Temple, marami pa rin sa mga mamamayan ang piniling manatili sa lugar. Sa pagtatapos ng 8th century AD, ang buong city ay tuluyan ng nilubog sa kailaliman ng katubigan. Matapos ang masaklap na pangyayaring ito, ang syudad ng Heraklion ay nanatili na lang na alaala at istorya. Sa panahon ng 21st century, ang grupo ng mga scientists at archaeologists ay medyo hirap paniwalaan at gawing realidad ang itinuturing na fairy tale. Dahil sa mahabang panahon, kilala ang kwento ng syudad ng Heraklion bilang alamat lamang. Gayunpaman, isang lalaki ang bumago nito. Siya si Frank Godieu na isang French archaeologist. Itinuturing siyang pioneer ng modern maritime archaeology. Si Frank Godieu ay naging financial advisor sa Kingdom of Saudi Arabia. Pero noong 1980s, nung nagdesisyon siyang iswitch ang kanyang karir sa kanyang totoong passion, at ito ang pagiging underwater archaeologist. Itinatag niya noong 1987 ang European Institute of Underwater Archaeology na hanggang ngayon ay nananatili pa rin siyang presidente nito. Sa pagdaan ng halos 3 dekada, napakarami ng barkong lumubog ang kanilang nadiskubre. Kabilang na ang 2 Spanish galleons. Pero wala nang mas impressive na nadiskubre nila noong natagpuan nila ang Tonis Heraklion. Bagamat taliwas sa ibang sinaunang paniniwala, ang Tonis Heraklion ay in fact iisang syudad lamang sa 2 magkaibang lengguwahe. Ang Heraklion ay Greek at ang Tonas ay Egyptian.
Noong mid-1990s, si Frank Godio at ang kanyang team ay naglaan ng ilang taon para i-screen ang buong area ng Abu Qir Bay sa baybayin ng Northern Egypt. At dito namataan ni Frank ang malaking estatwang bato. Ito ang kauna-unahan sa napakarami pang relics na nag-aabang pang madiskubre. Ilang taon ang kinailangan bago maimapa ang buong syudad na lumubog sa buong Abu Qir Bay. May lalim itong 33 feet. Paglipas ng ilang taong pagtsatsaga ng grupo ni Frank Godio, finally, na-achieve na rin nila ang kabuoang sukat ng Lost City ng Heraklion at ang sukat ay nasa 11 by 15 km squared. Ang sukat nito ay mas malaki pa sa buong syudad ng Paris. Pero paano nagawa ng isang grupo lang ng mga divers na mamanage na makita ang buong syudad sa ilalim ng karagatan na may halos total na sukat na 970,000 square miles? Well, sa pakikipag-cooperate ng grupo ni Frank Godio sa Egyptian Supreme Council of Antiquities, nagawa nilang i-utilize ang pinaka-sophisticated na technical equipment para rito. At ito ang water dredge na basically isang underwater vacuum na humihigop ng buhangin. Ang grupo ni Frank ay bumuo ng malaking square na butas sa palibot ng bagong nadidiskubring bagay. Matapos yun, maingat nilang nililinis ang artifacts gamit ang spatula. Ang water dredge ay hindi basta-basta dahil napakagastos nito at umaabot ito ng daan-daang milyong dolyares habang tumatagal ang paggamit dito. Depende pa sa sukat ng operation. Hindi lang yan ang kinakailangan ni Frank dahil kailangan din niyang mag-hire ng cranes na may kakayahang bumuhat ng 50 tons from beneath the surface. Nagbabayad din siya ng mga divers, operate vessels, artifact storage at marami pang iba. Dahil kay Frank at sa kanyang team, nabigyan niya ng linaw ang kasaysayan. Bukod sa artifacts at relics, may natagpuan din siyang gold coins, mga bato na inukita ng sinaunang Greek at Egyptians, 64 na pirasong barko at ang 16-foot na estatwa. Dandaan din na malilit na estatwa ang nadiskubre na itinuturing na minor gods at may mga iba't ibang amulets at religious charms.